Sabi ng iba, ang sarap daw ng buhay namin kasi business owner na kami. Hindi nila alam, inuumaga na si Jervis para magluto ng sisig. Nung araw na to, pupunta kami sa binyag ng pamangkin ko sa umaga and then sa gabi, pupunta kami sa office party ni Jervis. Tapos kailangan pa rin namin bumalik sa store para i-check sila. At dahil sobrang kulang-kulang na yung tulog ni Jervis, yan, sa sasakyan na lang siya natulog. Tapos pumunta kami dito sa church. Nina nga pala ako nitong pamangkin ko. Ang pangalan niya is George Fiho. Siya yung very first pamangkin ko dito sa sa direct family ko. Nasa ninang, kailangan maganda tayo. Kahit pagod na talaga kami ni Jervs deep inside. And after nung binyag, sa labas ng church, may nagtitinda ng mga pastries. Etong mga madre. It's for a good cause. Dan kayo if you have time or mag-donate na lang kayo. In fairness, masarap yung donut and muffin nila. Dumiretso na kami sa may reception but since hindi pa naman nag-i-start, nag-coffee muna kami sa may tabi. Kasama pala namin ang Navarro family. At nung nakatakdang oras na para mag-start ang reception, bumalik na rin kami para mag-photo op. Hindi na rin kinaya ng asawa ko yung antok. Tapos naalala ko yung isang customer na nakausap ko sa store. Ang sabi niya, ba't daw ang mahal ng sisig namin? Ang dali-dali lang naman daw lutuin yan. Alam nyo, akala ko madali lang din talaga. Pero my gosh, nung nagtitinda na kami, ang hirap pala niya kasi magpapakulo ka pa for hours, tapos magpiprito ka pa. Naloka ako doon. Pero yes, at panoorin niyo yung kapatid ko kasi ganito, nahihiya pa daw siya sa lagay na to ha. Sa pamilya talaga namin, kailangan wina-warm up muna, tapos lalabas yung kakapalan ng muka. By the way guys, parang all-in-one celebration na to kasi birthday din ni Ate Yen for December and ni Kuya Francis, tapos binyag ni George Fee. Tapos ang cute-cute nitong pamangkin ko, hindi siya mahilig ngumiti. Parang si Daddy nakakapagpangiti sa kanya dito sa amin. Alam mong pag lumaki, maldita, ay suplada pala. Share ko din pala sa inyo yung binibilhan namin ng cake every occasion. Ito. Ito yung cake niya, ang ganda. By Sweet Berries ang cake. Look. Ang ganda, di ba? And the family is complete. Si mommy na lang talaga wala. After nung binyag, ay pumunta kami dito sa may tabi for coffee again. Tapos ang cute nito ni Malos. Umuulan nga pala nung araw na to. Tapos biglang sabay-sabay dumami yung tao dito sa store. At dahil busy ang staff sa loob, ako na muna yung nagligpit nung nag-dine-in na plate. Chinek ko lang din sila kung kamusta na. Kasi nga kinakabahan ako. Ito yung unang araw na wala ako dito sa kiosk. Kinuha ko na rin yung mga order ng mga ka-office mates ni Jervs kasi nga Christmas party nila after this. At kung hinahanap niyo si Jervs, sinatid ko muna siya sa bahay kasi natulog muna siya to regain his energy. Nagpalit lang ako ng damit and then dumiretso na kami dito sa Christmas party nila. Dahil kilala ko naman yung mga ka-work ni Jervs, nakiki-Christmas party na lang ako kasi wala naman akong trabaho. And alam nyo, sobrang saya ng Christmas party nila Jervs. Parang ito na ata yung pangatlong beses kong sumama. Tapos super funny yan, ang babait pa nila. At dahil nga Christmas party ni Jervs to, bigayan kami lagi. Kailangan siya yung mag-e-enjoy. Kasi for sure, ako yung magda-drive back pa uwi. Well, ito yung perks kapag may business ka and hawak mo yung sarili mong oras.